Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi po ni Bernstein dito ay si Bitcoin daw ay aakyat sa napakataas na presyong 150k or $150,000. At ayan, sobrang taas po niyan kung nangyari yan. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi po rito ay global asset management firm Bernstein has predicted that Bitcoin price could soar to an astonishing $150,000 by mid-2025. Ayan, sa taong 2025 daw po ito. Mga kalagitnaan ng taong 2025 ay makakamit daw ni Bitcoin ang presyong $150,000. Ayan, mataas po yan. Pero kailangan pa nating maghintay. Hintayin natin yung taong 2025. Yan, sa mga kalagitnaan po nito. Kaya yan ang inilabas na prediction ng isang global asset management firm na si Bernstein. Ayan. Sabi pa rito ay a recent projection by Bernstein suggests that Bitcoin, the flagship cryptocurrency, could soar to $150,000 mark by mid-2025. It is currently trading at $34,400, meaning that it would need to surge roughly by 336% from where it is right now. Ayan, yan po yung current market price ni Bitcoin ngayon. Naglalaro po ito sa presyong $34,400. Yan, para umakyat ito sa presyong $150,000 ay kailangan po nito na magkaroon ng price surge na umaabot ng 336%. Bitcoin's price to margin cost. Bernstein reveals the historical relationship between Bitcoin's price and its price to marginal cost. This metric is crucial as it illustrates how much Bitcoin trades above its production cost, providing insights into potential profitability for miners and the broader market sentiment. Ayan. Ang ginawa po ni Bernstein ay ipinakita po niya rito yung ugnayan ng Bitcoin price at ang tinatawag nilang price to marginal cost. Yan. Nakikita po natin, yan po yung kanilang yung chart na ipinakita ni Bernstein. Ayan, yung kulay medyo yung kulay parang green. Yan, parang green. Yan na ito, yung medyo hindi gaanong yan po ang price to marginal cost. Ito naman yung price RSH, yung yung kulay blue na ito. Ayan. In 2017, Bitcoin reached a 5.0 multiplier of its marginal cost, driving the price to an all-time high of approximately $20,000. A subsequent peak in 2019, albeit lower than the 2017 spike, saw the multiplier reach 2.1, correlating to a $70,000 price tag. The projection for the 2024 to 27 cycle indicates an anticipated price multiplier of 1.5, correlating with the aforementioned potential price of $150,000 by mid-2025. Kaya yan, ito po yung kanyang ginamit bilang basihan para magkaroon siya ng price projection na aakyat si Bitcoin sa taong 2025. Ayan, dito po. Kaya kitang-kita po natin 2025 ay yan, ito yung pinakamataas na aakyatin ni Bitcoin taong 2025 by mid, yan, sa kalagitnaan ng taon 2025. Pagkatapos nito ay masusundan ito, babagsak siya sa mga 80,000 to yan, mga 2026 ay siguro 70,000. Tapos muli itong aakyat hanggang 2027 to 2028 ay babalik siya sa mga 130. Yan, 130,000. Ayan yung kanyang yung prediction ni Bernstein gamit ang kanyang
price to marginal cost na chart na ito. The values in the chart further indicate that Bitcoin's price rarely drop below its marginal cost. This reinforces the notion of marginal cost acting as a support level or floor. For instance, in 2020 and 2021, the price hovered just above the marginal cost line, indicating periods of relative stability. Yan, the ETF hype. Yan, ito po yung exchange traded fund na yan, nagkukos ng hype dito kay Bitcoin. Yan. Kasi marami po ang naniniwala na kapag na-approve po ang spot Bitcoin ETF ng nagkaroon ng approval mula sa US SEC ay magdudulot ito ng isang catalyst na impact sa presyo ni Bitcoin kung saan ito ay aangat ng napakataas na presyo. Yan. As reported by You Today, the research firm recently delved into the implications of a spot Bitcoin ETF approval in the US. If given the nod, Bernstein anticipates that the exchange-traded fund could account for up to 10% of Bitcoin's market value within 3 years. This is a significant factor, especially considering the Grayscale Bitcoin Trust already makes up approximately 4% of all Bitcoin holdings. The firm has also recently positioned Bitcoin as the superior asset compared to gold, dubbing it as a faster horse. Ayan, mukhang nahigitan daw ni Bitcoin si gold or ang ginto. Ayan, si Bitcoin na ang bagong ginto. Ayan, isang tawag po rito ay digital gold. Kaya yan po ang prediction mula kay Bernstein, mula isang global asset management firm. Yan na posible daw pong umakyat ang presyo ni Bitcoin sa mataas na presyong $150,000 at mangyayari daw po ito sa kalagitnaan ng taong 2025. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.